Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman sa inyong lahat, siyempre sa ating lahat. At ngayon, mag-share po ulit ako ng salita ng ating Diyos. Pero mananalangin muna tayo. Ihanda natin ang ating puso, ating isipan. Magsiyo po tayo. Yes, O God, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, hindi kami nagpapasalamat ngayong umagang ito dahil kami na naman po ay makakapakinig, makakapag-aral ng iyong mga salita, O Diyos. Lord, muli mo po kami samahan, turuan at gabayan, proteksyonan upang maging maayos ang aming pag-aaral ngayon. At Lord, samahan mo rin po ako, turuan mo rin po ako, upang ang lahat ng aking sasabihin ay puro salita mo lamang, O Diyos. Lord, muli maraming salamat ulit. I pray na ang lahat ng iyong sasabihin ngayon, umagang ito ay mag-manifest po sa aming mga buhay. Thank you, Lord, at kiniklaim na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, muli kami nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo, Lord God, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, pinagpalang umaga po muli sa ating lahat. Bago tayo mag-start, unahin ko lang po muna yung mga bago po dyan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, ang aking share ngayon ay dito sa Psalms o Salmo chapter 50. At ito po ay may pamagat na ang sacrifice na gusto ng Diyos. Dito pa rin po ito sa Pinoy version, no? Ang Biblia, Pinoy version po. Itong aking gagamitin ngayon. Dito po ay napakaraming sinabi na naman tungkol sa paghahandog, sinabi rin dito yung pagsasacrifice noon, di ba, yung baka, yung kambing na sacrifice ng mga Israeli nung panahon na yon. At dito rin sinabi rin ng Diyos na inulit niya na kanya ang lahat ng bagay, kanya ang mundo, kanya ang langit at lupa. Sinabi ulit dito ng Diyos. At dito po ako dinala ng aking devotion sa verse 12 hanggang 15 ng chapter 50 nga po ng Psalms. Yun nga, di ba, sabi ko nga po na sinabi ng Diyos na kanya ang lahat. Sinabi dito, ang baka na galing sa inyo, di ko kailangan, kahit mga kambing na inyong inilagaan. Ito yung verse 9, no? Sabi sa 10, kasi akin ang lahat ng hayop sa gubat at ang mga baka sa napakaraming bundok. At 11, akin din ang lahat ng ibong lumilipad at lahat ng may buhay sa bukid. Sabi yan ng Diyos. At ito, dito nga po sa aking devotion, dito sa 12 hanggang 15. Ito po ang sabi. Verse 12, kung gutom man ako, di ko sasabihin sa inyo. Kasi akin ang mundo at lahat ng nandito. Kinakain ko ba ang karne ng mga baka? Ang dugo ng mga kambing iniinom ko ba? Sabi sa verse 14, ang pasasalamat nyo yan. O ulitin ko, verse 14, ang pasasalamat nyo, yan ang i-offer nyo, o yan ang i-offer nyong sacrifice sa Diyos. At gawin nyo ang mga promise nyo sa Diyos na pinakamataas. At verse 15, pag meron kayong problema, tumawag kayo sa akin. Isi-save ko kayo at ako'y inyong pupurihin. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng ating Diyos. Binanggit na naman ng Diyos dito na kanya ang lahat. Kanya ang langit at lupa, kanya ang buong mundo, kanya ang lahat ng hayop.
Lahat pag-aari at gawa ng Diyos. At ang hinihiling niya sa atin lahat, sabi niya sa 14, ang pasasalamat nyo, yan ang i-offer nyo at i-sacrifice sa Diyos. Yung pasasalamat natin, di ba, sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, sa pagkain, pera, magagandang bagay, kalakasan, katagumpayan, bahay, sasakyan, o anuman na galing sa Diyos. Dapat natin yan ipagpasalamat. Ulitin ko lang to. May lakas ako nag-aral ako may talino ako Kanino galing? May pera kami noon, kaya nakakabili ako. Kanino galing yan? Diba sa Diyos pa rin? Kaya wala tayong ipagmamalaki sa Diyos at hindi tayo dapat magmalaki sa ating Diyos dahil sa Kanya lahat ng bagay, pati buhay ng lahat ng may buhay sa mundo. Buhay ko, buhay mo, buhay natin lahat, galing yan sa Diyos. Kaya hindi natin yan pwedeng ipagmalaki. Kasi kaya niyang bawiin yan sa isang iglap lang. At verse 15, pag meron kayong problema, tumawag kayo sa akin, isisave ko kayo, at ako'y inyong pupurihin. No? Dahil sumusunod tayo sa Diyos, in-offer natin yung pagpapasalamat, nag-offer tayo naglaan tayo ng oras para sa Kanya, kagaya ngayon. Nakikinig tayo ng Kanyang salita, diba? Nagpipray tayo, sacrifice yan, offering yan galing sa Diyos. Kaya alam ko, natutuwa ang Diyos kapag nag-aaral tayo, nakikinig tayo, kapag may ganito tayong ginagawa sa ating buhay. Natutuwa siya dahil ito'y nakalaan para sa Kanya, dahil nakikinig tayo sa Kanyang mga sinasabi. Ulitin ko lang, yan ang sacrifice, offering na hinihingi ng Diyos sa atin. At pag yan ay ginawa natin, sabi niya, kapag tumawag tayo sa Kanya, isi-save niya tayo. At dahil sinave niya tayo, syempre magpupuri tayo. Lord, thank you. Ginabayan mo ako. Lord, thank you. Binigyan mo ako ng pagkain. Lord, thank you. Lumakas ako. Lord, thank you. Diba? Thank you, thank you, thank you lagi kay Lord. Paglalabas tayo, hihingi tayo ng protection. Ibibigay niya yan. Isi-save niya yan. Isi-save niya tayo. Kasi nga, sumusunod tayo sa Kanya. Kasi nga, lagi tayo nagpapasalamat sa Kanya. Yan ang hinihiling ng Diyos sa atin ngayong umaga, ngayong araw na to, at hanggang sa mga susunod pang araw, hanggang sa nabubuhay tayo, dapat tayong magpasalamat sa Kanya upang lagi tayong safe. Diba? Safe tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon dahil sinunod natin ang Diyos. Dahil nagpasalamat ka, dahil nagpasalamat ako, safe tayo. Isi-save tayo ng ating Diyos. Ganyan magmahal ang ating Diyos. Sumunod tayo. Ulitin ko lang mga kapatid, ulitin ko. Maglaan tayo ng oras para sa Diyos. Yes, sabihin nyo, busy kasi ako, may trabaho ako, overtime ako everyday. Pag uwi ko, kakain, matutulog na lang ako. Kahit ilang minuto, hindi ka makapagbigay ng oras. Ilan oras ang binigay sa'yo ng Diyos sa isang araw? 24 hours binigay niya yun sa'yo. Yung 1 minute ba? 5 minutes ba? 10 minutes? Napakalaking mawawala ba sa'yo? 24 hours nga yung binigay sa'yo ng Diyos. Isipin po natin mabuti. Lahat binibigay ng Diyos. Kahit madalas ako o tayong nagkakamali, pero binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Diyos. Sa napakaraming pagkakataon na ng ating buhay. Nakikinig ka ngayon? Gano'n na kahabang buhay ang binigay sa iyo ng Diyos? Ilang oras na ba ang binigay sa iyo ng Diyos? Ilang pagkakataon na ang binigay sa iyo ng Diyos? Ano-ano ng bagay ang binigay sa iyo ng Diyos? Anong-anong pagpapala na ang binigay sa iyo ng Diyos? Yung 5 minutes, 10 minutes, hindi tayo makapaglaan sa Kanya. Magbigay tayo. Maglaan tayo ng oras para sa Diyos. At ang lahat, ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Ulitin ko lang, mahal na mahal ka. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos. At muling salamat sa ating mga nabasa na naman ngayong
umagang ito ating napakinggan na sinabi ng Diyos sa atin. Maraming salamat sa Diyos dahil gusto niya lagi tayo nakakapakinig ng kanyang mga salita upang maging mas maayos, masaya, masagana, tagumpay at safe ang ating buhay. Mga kapatid, muli tayo mananalangin. Muli niyo akong samahan. Let us pray. Ama, muli kami nagpapasalamat sa iyong mga salita. Aming narinig ngayong umagang ito. Muli mo na naman kaming kinausap, pinaalalahanan, inutusan. Lord, salamat. Dahil lahat binigay mo sa amin. Ang hinihiling mo lang ay magbigay kami ng minuto o kung kaya 30 minutes, isang oras. Hindi po yan kawalan sa amin, O Diyos. Magaya sa pagkakataong ito, Lord, napakinggan ang iyong mga salita sa loob lang ng 15 minutes, Lord. Yan ay laan na namin para sa iyo. Yan ay sacrifice o offering namin sa iyo, Lord. Kaya alam ko na natutuwa ka sa tuwing kami po ay magbabasa, makikinig at mag-aaral ng iyong mga salita. And I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ng iyong salita maisabuhay namin, hindi lang basta madinig, kundi maisabuhay at maishare din sa ibang tao. Maraming salamat, Lord, sa inyo. At maraming salamat din sa lahat ng nagsishare ng iyong mga salita, sa lahat ng nagtuturo ng iyong mga salita, sa lahat ng pastors and leaders, Lord, na patuloy na naglilingkod sa iyo, patuloy na nagsishare ng iyong mga salita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat sa pagkakataong ito na pasalamatan ko din ang Wisdom Church, Santa Rosa, Golden City, sa aming Bishop Rene Pastora Ruby sa walang sawa nilang pagtuturo ng iyong mga salita. Ganun din sa aming Pastor Albert Icuspit, Nanay Mabig Icuspit. Salamat din sa walang sawa nilang pagtuturo sa amin at sa lahat ng leaders, Lord. Lahat ng leaders ng Wisdom Church. Salamat po sa lahat. Salamat po. Salamat din sa lahat ng pastors na totoong naglilingkod sa iyo, Lord. Pagpalain mo po silang lahat, ingatan mo po silang lahat, gabayan, proteksyonan at isave din silang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At salamat din sa lahat ng nakikinig, nagbibigay ng oras para sa inyo, Lord. Sila din ay iyong pagpalain, palakasin at isave, gawing safe ang buhay, isave din sila. Salamat po sa lahat, Lord, for all the blessings, guidance and protection sa aming lahat, Lord, lalo na sa akin, sa aking pamilya at mga kapatid sa pananampalataya. Maraming salamat po sa lahat. Salamat po sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin at sa katagumpayan ng gawain ito. Salamat po hanggang sa susunod naming gawain ito, pakikinig at pag-share ng iyong mga salita, Lord. Muli mo kaming samahan at ito po ay akin ang ipinagpapasalamat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Una, salamat sa ating Diyos. Binigyan niya tayo ng pagkakataong ganito at dininig niya ang ating panalangin. Tanggapin niyo na ang iyong mga panalangin, mga kapatid. Ito'y pagkakaloob na sa inyo ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.